Billionaire God of War Ethan Hunt. Kabanata 131. Nagsimulang magkalat ang putik sa lahat ng dako at napuno ng mga dagindong ang kalangitan. Matapos ang mahigit 2 oras na pakikipaglaban, ang huling nakatayo ay si Number 3. Nakatayo siya roon at nakangiti, at hindi man lang nag-abalang panasan ang putik sa kanyang mukha. Sinusubukan mo ba akong kalabanan? Kailangan yung lumaban. Pagmamayabang ni Number 3, saka humarap kay Brother Joff. Kumusta naman? Makakapagdesisyon ka na ba ngayon? Sige, tumango si Kuya Joff. Number 3, makinig ka. Napakahalagang misyon ito, kaya huwag mo kaming ipahiya. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong ligtas ang biyenan ni Big Boss. Walang dapat pang hinayangan. Kung matatalo sila, matatalo sila. Dahil handa silang lumaban ng patas at tapat, handa rin silang aminin ang pagkatalo. Pero alam nila na nasa tamang landas sila para hindi tumigil sa paglakas. Hindi sila dapat tumigil sa paglakas. Lahat sila ay nasa sabik, hindi dahil sa ibibigay sa kanila ni Ethan, kundi dahil sa pananampalataya at paniniwala ni Ethan sa kanila. Nasa ospital si April para alagaan si William, kaya natural lang na kay Diane na ang magluto sa bahay. Pero kumpara noong Abril, hindi talaga masarap ang luto ni Diane. O kung hindi, kakain tayo sa labas. Ang pagkain ko. Sinulyapan ni Diane ang lahat ng mga pagkaing niluto niya sa mesa. Tila walang tama sa kulay, amoy, o lasa. Bihira siyang magluto. Si April ay isang perpektong asawa at ina, kaya wala siyang pagkakataong magluto. Hindi na kailangan. Tila walang pakialam si Ethan at kumain na lang na parang napakasarap ng lahat. Noong kinukumpleto niya ang mga misyon, nakain na siya ng kung ano-ano dati at kayanan ng tiyan niya ang kahit ano ngayon. Tutal, ito ang unang beses niyang kumain ng luto ni Diane, kaya mukhang nasarapan naman si Ethan. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Diane na kainin ito. Masyadong maalat. Nang akma na niyang sasabihin kay Ethan na huwag na siyang kumain, tumunog ang telepono sa bahay. Lumapit si Diane para kunin ito. Hello, si Tita. Wala si Mama sa bahay, kasama niya si Papa sa ospital. Ika-70 kaarawan ni Lola. May malinaw na pagbabago sa tono ni Diane. Sige, pupunta ang pamilya namin, sasabihin ko sa mga magulang ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Diane. Anong problema? Halos naubos na ni Ethan ang lahat ng nasa mesa. Ika-70 kaarawan ng lola ko sa ina. Napangiti ng mapait si Diane. Mahilig magayos ng ganitong mga bagay ang panganay niyang tiyahin at iginiit niyang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lola taon-taon. Hindi naman sa tunay na mabait ang kanyang panganay na tiyahin. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang debosyon at mangolekta ng mas maraming regalo. Siya ang tagapag-ayos at namamahala sa lahat, kaya siya ang nagdesisyon kung magkano ang gagastusin. Mahirap ang pamilya ni April at walang gaanong maitutulong, kaya minamaliit at hindi sila tinatrato ng maayos ng tiyahin na ito sa loob ng ilang taon na ngayon. Dahil dito, hindi na nakabili si April ng kahit ano para sa kanyang sarili at nag-ipon na lang siya ng pera para makabili ng maganda para sa kanyang ina. Kung hindi, maituturing siyang walang galang na anak. Tiyak na hindi makakapunta si tatay, sabi ni Diane. Kailangang alagaan ni nanay si tatay at tiyak na hindi rin siya makakapunta, kaya ano ang gagawin ko? Kung walang ipapadala ang pamilya natin doon, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ng unang tiya. Kilalang kilala niya ang kanyang panganay na tiyahin. Sasabihin ng tiyahin na ito ang anumang gusto niya at maglakas loob siyang sabihin ang lahat. Kung gayon, tere na, sagot ni Ethan. Nararapat lamang na ipagdiwang natin ang kaarawan ng ating mga magulang. Maghahanda rin ako ng regalo. Teka, ano? Mabilis na umiling si Diane. Nako, huwag mong gastusin ang perang ito. Sa loob-loob niya, ayaw niya talagang sumama. Ayaw niyang makita ang mga kamag-anak na iyon. Matapos maparalisa si William, sino sa mga kamag-anak niya ang nagpakita ng pagmamalasakit sa kanila? Tumawa pa nga sila ng malakas, sinasabing maparalisa si William habang buhay at bulag si April dahil inakala niyang ikakasal siya sa isang mayamang lalaki gayong ang totoo ay isang payle ang ikinakasal niya. Hindi naman talaga pinag-uusapan ni Diane ang tungkol dito, pero alam na alam niya ang lahat. Mabait siya, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede na siyang magpanggap na hindi niya alam na binyo-bully siya ng iba. Kabanata 132. Kung hindi tayo malaya, hindi tayo aalis, nakangising sabi ni Diane. Habang sinasabi niya iyon, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay mula kay Abril. Malinaw na walang tiwala ang panganay niyang tiyahin sa kanya na ihatid ang mensahe at natatakot na baka hindi dumalo ang pamilya niya sa pagdiriwang, kaya tinawagan niya mismo si April.
Kailangan kong alagaan ang tatay mo at hindi ako makakapunta. Dayan, kailangan mo nang umalis. Kahit ano paman, matanda si Lola at karapatan lang natin na ipagdiwang ang kaarawan niya. May mga problema nga si April sa kanyang kapatid, ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang sariling ina. Hindi alam ni Diane ang sasabihin. Ibinuka niya ang bibig para sabihing ayaw niyang pumunta, pero ibinaba na ni April ang tawag. Natawa si Ethan. Ngayon lang niya nakitang ganito kaiya si Diane. Huwag ka nang magmukhang malungkot. Aalis na tayo bukas, at maaari kong samantalahin ang pagkakataong batiin ang mga kamag-anak mo, sabi ni Ethan. Dahil ako ang manugang, dapat ko ring batiin ang mga bagong kamag-anak ko. Malamang na hindi kanila masyadong gusto, masungit na sagot ni Diane. Hindi ito naabala ni Ethan. Pero dahil ipinagkatiwala sa kanya ng biyenan niya ang gawaing ito, sisiguraduhin niyang magagawa ito ng maayos ng biyenan niya. Kinaumagahan, pinapunta ni Ethan si Diane sa opisina para tapusin ang ilang mahahalagang bagay, pagkatapos ay pumunta siya sa mall at bumili ng regalo. Pagkatapos ay bumalik siya para sunduin si Diane at tumungo sila sa bahay ng lola nito sa Park Creek. Ethan, kung marami silang tanong, sagutin mo lang ng simple. Kung may sasabihin silang masama tungkol sa iyo, huwag kang magalit. Medyo alang-inang tiningnan ni Diane si Ethan. Baka masyadong mausisa ang kamag-anak ko. Kilalang kilala niya ang mga taong iyon. Relax ka lang, alam ko na ang gagawin ko. Samantala, sa bahay ng mga baker sa Park Creek, may mga parol at banderitas kahit saan. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na Chinese New Year ngayon. Mukhang napakasaya ng lahat. Nako, bakit 3 lang ang arko? May alam ba kayo kung paano gumawa ng kahit ano? Dapat bumili ang bawat pamilya ng kahit 2, at kung hindi ninyo kayang bumili ng isa, dapat kayong umupa kahit isa lang, di ba? Jared, alin sa pamilya mo ang galing? Bilasan mo at ikabit mo na. Bakit kulang ang mga plato sa kusina? Bumili na ako ng sapat para sa aking panghimagas, kaya kung kulang pa, mag-ambag kayo mula sa sarili ninyong mga bulsa. Cheryl, tulungan mo si nanay na magpalit ng damit. Gumastos ako ng ilang libong dolyar para sa mga bagong damit niya, kaya makakatulong ito sa kanya na magmukhang mas masigla. Napuno ang buong bahay ng malakas na boses ng panganay na tiyahin ni Diane na si Sherry. Si Sherry ay isang matabang babae na kasal sa isang lalaking may mataas na posisyon sa lokal na tanggapan ng lungsod at medyo matagumpay sa Park Creek, kaya naman palagi siyang mayabang at mayabang sa harap ng sarili niyang pamilya. Tuwing may nangyayari sa pamilya, lagi niyang sinasabi na ipapaalam niya sa kanyang asawa ang anumang ikinababahala, ngunit hindi pa siya nakatulong sa paglutas ng anumang bagay noon. Inutusan ni Sherry ang kanyang nakababatang kapatid na babae at lalaki na gawin ang lahat ng bagay, ngunit nakaupo lang siya at kumakain ng mani. Sinimulan niyang kwentahin kung sino ang darating ngayon, kung sino ang magbibigay kung magkano ang pera, at kung magkano ang matitira pagkatapos ibawas ang mga gastusin. Nakakapangilabot ang Abril na ito. Anong oras na ba? Hindi pa rin siya dumarating. Inis na iniwas ni Sherry ang tingin. Alam kong mahirap para sa pamilya niya, pero paano kung mas mahirap pa? Ibig mong sabihin ay wala siyang maiambag para sa kaarawan ni nanay. Masyadong malupit yan sa kanya. Maliit ang tiyan ng lalaking nakaupo sa tapat niya at walang ginawa. Tahimik lang siyang uminom ng tsaa at mukhang kalmadong kalma. Kahit na magambag ang kanilang mga pamilya, gaano karami ang kaya nilang iambag. Napasinghap si Christopher Lawton sa pagkasuklam. Ang bawat dagdag na taong darating ay nangangahulugan ng isa pang taong pakakainin. Ito ang dahilan kung bakit silang dalawa ay nakapagpakasal. Pareho rin ang kanilang paraan ng pagsasalita. Christopher, maaari mo ba akong tulungan? Hirap na hirap akong itayo itong templong ito ng mag-isa. Isang boses ang nagmula sa pinto. Itinaas ni Christopher ang kanyang mga mata ngunit nagkunwaring walang narinig at inibo lang ang kanyang posisyon at nagpatuloy sa tahimik na pag-upo doon. Hiniling ni Jared kay Christopher, isang mababang ranggong mayor, na umakyat sa hagdan para lang makapag-install ng bite. Ang galing naman. Biro naman. Kung hindi mo kaya mag-isa, dahan-dahan lang at matatapos mo rin yan. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mag-dry clean ng suit niya kung madudumihan? Agad na saway ni Sherry. Kung hindi mo kaya ang isang maliit na bagay na tulad niyan, bakit hindi ka mag-donate ng mas maraming pera? Kabanata 133. Namula ang mukha ni Jared sa ginawa nito, ngunit nanatili lamang siyang tahimik at dahan-daang binabago ang mga bersikulo ng mag-isa. Sumulyap si Sherry sa oras. 10:30 na noon, at wala pa ring tao. Hindi ba't sinabi niya sa kanila ng malinaw ang oras? O hindi ba sila ng ahas na lumapit? Wala nga siyang pakialam sa kaarawan ng sarili niyang ina, hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya araw-araw sa sobrang abala niya.
Kumikita ng malaki. Wala akong makita. Tumayo si Sherry at nahulog lahat ng balat ng mani sa sahig. Agad niyang sinigawan ang kanyang pamangkin para walisin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa silid kung saan tinutulungan ng kanyang nakababatang kapatid na si Cheryl si Lola Baker na magpalit ng damit. Gagawin ko. May maliwanag na ngiti sa labi si Sherry. Nay, kumusta ang damit? Gumastos ako ng ilang libo dito, nagustuhan mo ba? Ngumiti si Lola Baker at tumango, oo, gusto ko sila, gusto ko sila. Alam niyang hindi naman talaga nagkakahalaga ng libu-libong dolyar ang mga damit na ito. Malamang ay nakasale ang mga ito sa isang department store. Pero hindi siya nang ahas na sabihin ang alinman dito. Kahanga-hanga ang panganay niyang anak na babae, at kung may sasabihin man siya, tiyak na pag-alitan siya ng anak niya. Nasaan ang asawa mo? Lumingon si Sherry para tanungin si Cheryl. Hindi ba't sinabi niyang bibilhan niya si mama ng massage chair? Hindi pa ba siya nakapili? Mabilis na sumagot si Cheryl, nakapili na siya ng isa, at sinabihan niya ang tindero na ipadala ito ngayon. Medyo mayabang siyang tumingin habang sinasabing, mahigit $8,000 ang halaga nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lola Baker, Nay, kapag pagod po kayo. Pwede po kayong humiga dyan, buksan ninyo ito at makakaramdam kayo ng relax. Tunay na dedikado ang anak ko, ngumiti si Lola Baker at tinapik ang kamay ni Cheryl. Nasaan si April? Tanong ni Shirley. Tinawagan mo na ba siya? Gabi na at wala na siya kahit saan. Tumawag ako. Galit na tanong ni Sherry, naiinis. Siyempre tumawag ako. Tinawagan ko siya ng ilang beses kahapon, at sinabi niyang darating siya. Pero tingnan mo ang oras. Hindi ba siya marunong pumasok ng maaga at tumulong sa bahay? Ang kanyang mga salita ay puno ng inis at sama ng loob. Medyo malayo ang Greencliff dito, kaya baka papunta pa lang siya, sabi ni Lola Baker. Papunta pa rin. Isang oras lang naman kung magkotse, pangungutya ni Sherry. Muntik ko nang makalimutan, walang sasakyan ang pamilya nila, kaya kailangan nilang magbus o kung ano paman. Tiyak na mas matagal iyon. Muntik nang makalimutan ni Sherry na hindi sila katulad ng bunso niyang kapatid na babae. May kotse siya, kaya isang oras lang ang biyahe papuntang Greencliff. Kung wala silang kotse, 2 bus ang kailangan nilang sakyan papunta rito, na mas matagal pa sana. Nakakainis talaga ang Abril na ito. Ang mura na ng mga kotse ngayon, makakabili ka ng domestic car sa halagang 50 o 60,000 pero wala siyang perang pambili. Hindi ba niya kayang magbayad ng paunang bayad na 20 o 30? Agong. Inayos ni Sherry ang damit ng kanyang ina habang patuloy na nagrereklamo, napaka-komportable naman ng mga kotse, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Malaki ang 50 o 60,000. Kailangang uminom ng gamot si William para sa binti niya buwan-buwan, kaya wala siyang gaanong pera, umiling si Cheryl. Sa huli, ang Piley ang nagpabigat sa bunso naming kapatid na babae, walang pag-iisip na patuloy ni Sherry. Napakaganda at pinakamaganda sa paaralan ng aming kapatid. Napakaraming lalaki ang humahabol sa kanya, ngunit kahit papaano ay bulag siya para mahulog sa walang kwentang lalaking iyon. Tama na, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Ayaw nang marinig ni Lola Baker ang tungkol dito. Lubos na malulungkot si April kung maririnig niya ang mga salitang ito. Ma, hindi mo kailangang magsalita para sa kanya. Akala niya ay mabubuhay siya ng maayos pagkatapos niyang magpakasal sa pamilyang Palmer. Sa huli, wala ni isa sa mga Palmer ang may pakialam kay William. Si William ay isa lamang Piley at duwag. Ngumisi si Sherry at nagpatuloy, nabalitaan ko pa nga na nakahanap na raw itong si William ng mapapangasawa ni Diane para sa pamilya. May narinig ka na bang mas duwag pa rito? Isang asawang pakakasalan sa isang pamilya. Tama. Tumaas ang boses ni Sherry, naiinip na malaman ng lahat. Balita ko wala rin siyang tirahan. Itinuro niya ang gilid ng ulo niya. At may problema rin siya rito. Kabanata 134. Agad na natigilan si Lola Baker. Nakakahiya naman yon. Hindi inakala ni Cheryl na ang isang kahangahangang batang tulad ni Diane ay kailangang makahanap ng mapapangasawa ng kanyang pamilya. At ang asawang ito ay isang palaboy at baliw. Ano kaya ang iniisip ni na William at April? Kahit wala silang pera para sa dote ng kanilang anak, hindi nila dapat ginawa ang mga ganoong bagay. Cheryl, akala ko ba naghahanap ng kapareha ang anak ng kasamahan mo? Bakit hindi mo siya ipakilala kay Diane? Labag talaga sa batas ang Abril na ito, kaya bilang mga ate niya, wala tayong magagawa. Sige, kakausapin ko si April mamaya. Habang nag-uusap sila, may narinig silang busina ng kotse mula sa labas. Nako, siguro nga siya ang pinakamamahal kong anak. Tuwang-tuwa na bulalas ni Sherry.
Kanina lang ay paikot-ikot lang siya sa pagmamaneho ng kotse ng pamilya. Mas madali para sa kanya ang makahanap ng mapapangasawa. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang ina kung saan ito. Naroon at tumakbo palabas ng silid. Nay, labas din po tayo. Tinulungan ni Cheryl ang matandang babae. Alam niyang ang kotse ni Sherry ay nagkakahalaga ng mahigit $200,000 at napakahalaga nito sa kanila. Hindi naman ito magarbo, mahigit $200,000 lang, sabi ni Sherry sabay ngiti. Pag-uusapan ko ito kay Christopher. Kapag nagkaapo na tayo, bibilhan natin siya ng mas mamahaling kotse. Naglakad siya papunta sa harap ng kanyang bahay at nalaman niyang hindi pala pag-aari ng kanyang pamilya ang kotseng nakaparada doon. Nakakita siya ng logo ng kotse na kulay asul at puti. Ngayon lang niya ito nakita. Unang tiya. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Diane. Nang makita niya si Lola Baker na naglalakad papalapit sa kanila, sumigaw siya, "Lola, maligayang kaarawan." Bigla itong naging napakatahimik. Hindi kay Diane nakatuon ang atensyon ng lahat, kundi sa kotse niya. Lalo na ang asul at puting logo nito. Lumapit si Jared at tumingin sa paligid ng kotse. "Diane, kailan pa nagkaroon ng kotse ang pamilya mo? Mukhang hindi mura ang kotseng ito. Binili namin ito noong nakaraang buwan. Malamang nagkakahalaga ito ng 50 o 60,000, di ba?" Sumulyap si Sherry. Ang mga lokal na sasakyan ay nasa ganitong presyo. Walang sinabi sina Jared at ang iba pa. Kahit hindi nila alam kung magkano ang eksaktong halaga ng kotse, sigurado silang mas mahal ito kaysa sa Volkswagen Passat ni Sherry. Hindi sumagot si Diane at ngumiti lang. Bumukas ang pinto ng driver's door at lumabas si Ethan para tumabi kay Diane. "Kumusta sa lahat? Ako si Ethan." Agad na nakatuon ang tingin ng lahat kay Ethan. Sa unang tingin, matangkad si Ethan, pero may kung anong casual sa kanya, at hindi siya mukhang mayaman. Ordinaryo lang din ang kanyang pananamit, at medyo mukhang mas matanda siya kapag katabi si Diane. "Diane, ito na ba ang partner na nahanap ng mga magulang mo para sa iyo?" Agad na sumimangot si Cheryl. Nagsasabi ng totoo ang kanyang panganay na kapatid na babae. Ito ay isang asawang kasal sa pamilya. Bumili ang pamilya ng kotse at hinayaan ang couple na ito na magmaneho nito. Isa pa, saan naman kumuha ng pera ang pamilya ni April para makabili ng ganito kamahal na kotse? "Tama po, Lola. Si Ethan po ito. Ang asawa ko," tumanggo si Diane. Kaya, nagsimulang magalit ang matandang babae. Kaya totoo ngang nakahanap na si April ng mapapangasawa ng pamilya, gaya ng sinabi ni Sherry. Nakakahiya talaga iyon. Bago pa makapagsalita si Lola Baker, may bumusina at huminto ang isang Volkswagen Passat. Tumingin si Sherry at humakbang paarap ng may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Diane, ilipat mo ang kotse mo sa gilid. Ang anak ko ang nagmamaneho. Ang kotse mong nagkakahalaga ng 50,000-60,000 dolyar ay pwedeng mag-park kahit saan pa, huwag kang pumunta rito." Kabanata 135. Medyo tahimik sa labas. Baka sa mga mukha ni na Jared at ng iba pa ang hindi makapaniwala. Hindi nila alam kung saan nakuha ni Sherry ang kumpiyansa na sabihing ang BMW na ito ay nagkakahalaga lamang ng 50,000 o 60,000. Maaari niyang subukang bumili ng isa sa ganoong halaga at tingnan kung ano ang makukuha niya. Hindi gumalaw si Diane. Kumunat ang noo niya, ramdam ang pagkailang sa kanyang puso. Parang sobra na ang tono ng boses ni Sherry. Kahit na hindi sila magkakilala, ang pagpaparada ay depende sa kung sino ang unang dumating, siya ang unang mapaglilingkuran. "Bakit ka pa rin nakatitig sa kawalan?" Napansin ni Sherry na hindi gumagalaw si Diane at agad na nadismaya. Lumingon siya kay Ethan. "Ikaw ang tinutukoy ko. Nasa kamay mo ang mga susi, kaya ilipat mo na ang kotse." Huminto ang Volkswagen sa likuran dahil nakita nito ang isang BMW sa harap at hindi nang ahas na pumasok ng patagilid dahil baka magasgasan ito. Pinarode niya lang ang kotse, pinatay ang makina, at lumabas. Tiningnan niya ang kotse mula sa likuran hanggang sa harap at sumipol. "Ang ganda ng kotseng ito, kanino kaya ito?" "Anong ibig mong sabihin, maganda? Ang kotse natin ang pinakamaganda." Ngumisi si Sherry at hindi na nagsalita pa dahil nakaparada na ang sarili niyang anak. Isa lang yang lokal na kotse na nagkakahalaga ng mga 50 o 60,000, kaya paano ito maihahambing sa atin? Kumaibot-kibot ang bibig ng kanyang anak. Akala niya'y nagkamali siya ng dinag. Tumangala siya at nakita si Diane na nakatayo sa tabi ng kotse at nagtanong, "Diane, kotse ba ito ng pamilya mo?" Ayaw siyang abalahin ni Diane at naglakad na lang papunta sa kanyang lola. "Lola, nasa ospital ang tatay ko at inaalagaan siya ng nanay ko. Hindi sila makakapunta ngayon, kaya pumunta ako rito kasama si Ethan para ipagdiwang ang iyong kaarawan."
Tumango ang matandang babae. Sumulyap siya kay Ethan ng may hindi natutuwang ekspresyon ngunit walang imak. Hindi niya siya pwedeng basta-basta itapon palabas. Tinulungan ni Diane ang kanyang lola pabalik sa bahay, at sumunod naman si Ethan sa likuran nila. Ramdam niya ang tingin ng lahat sa kanya. Ganoon ba siya kapansin-pansin? Nay! Hindi yan sasakyang pambahay. Bulong ng anak ni Sherry sa kanyang ina sa likuran. Isa itong luxury car, ang isang ito ay nagkakahalaga ng $500,000. Magkano ang halaga nito? Akala ni Sherry mali ang narinig niya. 500,000. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Lumingon siyang muli para tingnan ang kotse at biglang naramdaman na mas maganda pa pala ito kaysa sa kanyang Volkswagen. Nakakatakot talaga ang Abril na ito. Kung wala siyang pera, wala rin siyang pera, bakit pa siya mag-aabala pang umupa ng kotse? Walang saysay ang magpanggap na mayaman. Ayaw niyang maniwala na biglang yayaman ang pamilya ni April. Alam na alam niya ang sitwasyon ni April. Nakaupo pa rin si Christopher sa bahay at hindi na bumabangon. Patuloy pa rin siyang umaarte na parang isa siyang mahalagang tao. Oh, Diane, nandito ka pala. Matapos kitang hindi makita ng ilang taon, mas lalo ka pang gumanda kaysa dati, nakangiting sabi ni Christopher habang pinapanood si Diane na inaalalayan ang matandang babae papasok sa bahay. Gusto mo bang hanapan kita ng makakasama? Kalmadong sumagot si Diane, may asawa na ako. Sa wakas ay tumangala si Christopher. Dama po ang tingin niya kay Ethan at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Tumango lang si Ethan bilang pagbati. Sumulyap si Sherry sa kanya at agad na naintindihan ni Christopher. Talaga bang nakahanap na si April ng lalaking mapapangasawa ng pamilya? Parang gusto niyang tumawa. Jared, sabihin mo sa asawa mo na pwede na siyang magluto. Nandito na silang lahat para makapaghanda na siya ng pagkain, utos ni Sherry. Walang imek si Jared. Buong araw na abala ang asawa niya, at kung hindi siya gumagawa ng maayos na trabaho, papunahin pa siya ng ate niya. Kahit galit ito, tinitiis niya lang. Nay, tingnan mo, nagsisimula ng umunlad si Diane ngayon. Balita ko nagtatrabaho na siya sa Palmer Group ngayon, nakangiting sabi ni Sherry. Diane, kumusta ang trabaho mo ngayon? Ang laki talaga ng sweldo mo, di ba? Ayos lang. Nanatiling tahimik si Diane. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Sherry. Anong regalo ang inihanda ng nanay mo para sa kaarawan ng lola mo? Diretsahan si Sherry. Ang ilan sa amin ay gumawa ng malaking pagsisikap para maibigay ang aming mga regalo. Kabanata 136. Itinuro ni Sherry ang damit ng matandang babae, tingnan mo, ang mga damit ng lola mo ay nagkakahalaga ng ilang libo. At ang pangalawang tiyo mo ay nagpapadala ng massage chair dito ngayon, nagkakahalaga ito ng $8,000. Ginagawa lang namin ang lahat ng aming makakaya para sa aming matandang ina, buntong hininga. Ni Sherry, alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo, kaya sapat na ang kaunting kontribusyon. At saka, bumalik ka at sabihin mo sa nanay mo na huwag magmukhang masama. Sinimulan niyang sawayin si Diane, bakit ka pa mag-aabala kung bumisita ka lang naman sa sarili mong pamilya? Nagrente pa nga siya ng kotse. Bakit hindi mo itabi ang pera at gamitin ito para ipakita ang iyong pagiging magalang sa lola mo? Iisang pamilya lang tayo, kaya alam na alam natin ang sitwasyon ng isa't isa. Ayaw na ayaw ni Sherry na makitang mas mahusay ang ginagawa ng iba kaysa sa kanya. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng pagkakataong magpasikat sa kanyang mga kamag-anak nang dumating si Diane sakay ng kotseng nagkakahalaga ng $500,000. Ano ito? Mas mabuti na rin sigurong umupo sila ng kotse na nagkakahalaga ng $1,000,000. Biglang naliwanagan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Sherry. Alam ng lahat ang sitwasyon sa bahay ni Diane. Huwag nang isipin pa ang pagbili ng kotse, sapat na ang buwan ng gastusin sa pagpapagamot ni William para maubos ang budget. Mas mahalaga ang mamuhay ng simple, naiintindihan mo. Tinitigan ni Sherry si Diane habang sinasabi ito, na para bang nahuhumaling siya sa pagsaway sa kanyang pamangkin. Naiintindihan ko. Malapit nang magalit si Diane pero pinisil ni Ethan ng marahan ang kamay niya para pigilan siya, kaya nagpigil siya. Tutal, nakatatanda naman si Sherry sa kanya, kaya kahit hindi masaya si Sherry, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Ano kaya ang binili ni April para kay nanay? Ngumiti si Cheryl at itinanong ito nang makitang hindi na kailangang magsalita pa si Sherry. Bumili ang pamilya ni Cheryl ng mahigit $8,000 na halaga ng mga massage chair. Hindi niya matiis na ibigay ang pera, ngunit labis siyang nalungkot dahil ang kanyang ate ay palaging mayabang. Noong nakaraang taon, nangako si Cheryl na bibili ng massage chair, kaya hiniling niya sa kanyang asawa na bilhin ito ng araw na iyon. May hawak na maliit na bag si Diane. Binili ito ni Ethan sa mall kanina.
Hindi rin niya alam kung ano iyon. Binuksan niya ang supot sa unang pagkakataon at kinuha ang isang kahon. Lola, hindi po libre ang pagpunta ni nanay, pero may dala po akong regalo at sana po ay magustuhan ninyo. Kinuha ni Dayan ang kahon, at naramdaman niya ang isang matingkad na berdeng ilaw na nagniningning nang buksan niya ito. Agad na nagliwanag ang mga mata ng matandang babae. Jade. Matalim ang mga mata ni Cheryl at hindi niya napigil ang mapabulalas. Ito si Jade, di ba? Sa loob ng kahon ay may isang pulse heiress na Jade, kumikinang at nababanat na parang isang piraso ng yelo. Nagliliwanag ito na may mahinang berdeng ilaw, at napalunok si Cheryl habang nakatingin dito. Hindi naman ito Jade, natatawang sabi ni Sherry bago pa man makapagsalita si Dayan. Baso lang yan. Jade. Kung kayang ibili ng pamilya ni April ng Jade ang matandang babae, isa itong malaking kalokohan. Kinuha niya ang kahon mula sa mga kamay ni Dayan at sinilip ito. Cheryl, wala ka pa namang sapat na karanasan para sabihin ang mga bagay na iyan, no? Pagkatapos ay sumulyap siya kay Dayan at umiling, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng paghamak at pagkadismaya. Dayan, hindi ko intensyong maliitin ka, pero paano ka makakabili ng regalo sa kalye? Hindi ba't sobra na yan? Gumastos siya ng ilang libo sa mga damit at nagdala rin ng maraming pagkain. Bumili rin ang pamilya ni Cheryl ng massage chair na nagkakahalaga ng mahigit $8,000. Samantala, dala-dala ni Dayan ang pulse heiress na gawa sa salamin. Sa tingin ba niya ay isa siyang batang babae na pupunta para maglaro? Kay Lupit, maiintindihan naming lahat dahil walang pera ang pamilya mo at ayos lang kung bumili ka ng pulse heiress o singsing na nagkakahalaga lang ng $1 o $2,000. Pero nagdala ka pa pala ng piraso ng salamin dito. Matanda na ang lola mo at hindi na makakita ng malinaw, pero ako naman ay nakakakita ng malinaw. Kinagat ni Dayan ang kanyang mga labi at nagsimulang mamula ang kanyang mukha sa galit. Hindi na niya talaga mapigilan ang sarili. Alam kong mahusay ang paningin mo. Kaya, bakit hindi mo tingnan ang resibo at sabihin mo sa akin kung may tindahan sa kalye na makakagawa ng ganyan? Ayaw maniwala ni Dayan na si Ethan, isang lalaking hindi man lang kumukurap kapag bumibili ng kotseng nagkakahalaga ng $2 milyong, ay bibili ng peking kotse. Kabanata 137. Natigilan sandali si Sherry bago kinuha ang resibo mula sa kanyang bag. Tiningnan niya ang presyong malinaw na nakalimbag dito. $56,000. Hindi niya napigil ang mapasigaw, paano nangyari iyon? Isang pulse heiress na nagkakahalaga ng $56,000. Hindi rin ito masyadong mahal na uri, at maituturing na medyo ordinaryo. Dahil para lang ito kay Lola Dayan, hindi bumili si Ethan ng kahit anong masyadong mahal. Kung bibili man siya para kay April, bibili siya ng 10 o 20 beses na mas mahal kaysa rito. Pero kahit na ganoon, ikinagulat ng lahat ng nasa bulwagan ang bulalas ni Sherry. Isang pulse heiress na Jade na nagkakahalaga ng $56,000. Anong kabaliwan ito? Nakatitig si Cheryl kay Dayan at hindi makapaniwalang totoo ito. Napagdesisyonan ng kanyang pamilya na bigyan siya ng isang massage chair na nagkakahalaga ng $8,000, at handa na si Cheryl na ipagmalaki ito sa mundo. Ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Ang pulse heiress na ito pa lamang ay nagkakahalaga na ng $56,000. Magtatanong sana si Jared kung mali ang pagkakabasa ni Sherry sa resibo, pero alam niyang hindi magkakamali ang pagkakabasa ng panganay niyang kapatid na babae ng kahit anong may kinalaman sa pera. $56. Malaki-laking sweldo yan para sa buong taon. Ginastos ni Dayan ang ganoon kalaking pera sa isang pulse heiress pa lang. Kahit si Lola Baker mismo ay inakala na mali ang pandinig ng kanyang matatandang tainga. Magkano, sabi mo? Tanong niya. Nay, $56,000 po, sagot ni Jared sa kanya. Talagang dedikado si April sa pagbibigay sa iyo ng isang bagay na napakamahal. Sa kanya sinasadyang sinulyapan si Sherry. Nang marinig ni Lola Baker ang halaga, mabilis niyang binawi ang kahon kay Sherry at nanlaki ang mga mata niya sa isang ngiti. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dayan. Manhid na siya matapos siyang gulatin ni Ethan ng maraming beses. Hindi magbabago ang ekspresyon niya kahit na nakalagay sa resibo ang $560,000. Ang maganda pa rito ay hindi naman ito masyadong mahal, kung hindi ay baka masama ang loob niya. Si Sherry mismo ay bumili ng gintong singsing sa parehong tindahan at nakilala ang resibo. Ngunit $10,000 lamang ang kanyang lakas ng loob na gumastos, at ilang araw na siyang nasasaktan. Bumili si Dayan ng pulse heiress na nagkakahalaga ng $56,000 para ibigay, kaya agad na dumilim ang ekspresyon ni Sherry. Kanina pa niya kinukutya si Dayan, sinasabihan silang huwag magpanggap na mayaman sila.
Pero natahimik siya dahil sa partikular na pulseres na ito. Ayaw bibili ng peking libro ni nanay, sabi ni Dayan. Lalo na't para kay Lola yan. Mas lalong nahiya si Sherry ngayon. Nakita niyang nakatuon ang tingin ni Dayan sa bagong damit ng lola niya. Sinasabi ni Sherry na gumastos siya ng ilang libo, ngunit ang totoo ay wala pang $500 ang kabuoang halaga. Ipinahiwatig ni Dayan na bumili si Sherry ng mga peking produkto. Ang yayaman talaga ni April, no? Mukhang nakatipid siya ng kaunti sa mga Palmer, nakangising sabi ni Sherry at mahinang bulong sa sarili. Agad na nagalit si Dayan nang marinig niya ito. Ano ang ibig niyang sabihin sa mga linta mula sa Palmers? Wala silang kinuhang kahit ano. Mula sa mga Palmer. Gusto niyang magpaliwanag, pero hinaila ni Ethan ang kamay niya at umiling para sabihing huwag siyang padalos-dalos. Kaarawan ng lola niya ngayon, kaya minabuti niyang huwag nang gawing awkward ang mga bagay-bagay. Sige. Dahil abala si April, ayos lang kung hindi siya pumunta. Mabuti na lang at nandito sina Dayan at Ethan, mabilis na pagtatapos ni Jared. Umupo na kayong lahat, napakaabala ng kusina at malapit nang maluto ang pagkain. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at inalok si Christopher, ngunit ngumiti lamang si Christopher at itinuro ang mamahaling sigarilyo na nakalagay na sa kanyang tainga. Tumingin siya sa kahon ni Jared. Medyo nailang si Jared nang kumuha siya ng isa pa at inalok ito kay Ethan. Agad itong kinuha ni Ethan nang hindi tumitingin. Salamat, Tio. Pagkatapos ay natural niya itong inilagay sa kanyang bibig. Jenny, magtimpla kayo ng tsaa para kina Dayan at Ethan. Sigaw ni Jared. Maya-maya ay lumabas ang isang babaeng mukhang estudyante sa high school na may dalang 2 tasa ng tsaa. Dayan, ito na ang tsaa mo. Tila medyo natakot ang dalaga kay Ethan at nahihiya itong batiin. Ito ang pinsan mo, Ethan, nakasimangot na sabi ni Jared. Ethan, ito na ang tsaa mo, sabi ng dalaga na namumula ang mukha. Ikaw siguro si Jenny, nakangiting sabi ni Ethan habang kinukuha ang isang pulang pakete mula sa kanyang bulsa. Dahil ito ang unang beses nating magkita, ito ang nakagawian kong regalo bilang pagbati. Kabanata 138. Natigilan si Jenny at pati si Jared ay nagulat din. Itinulak niya ito pabalik, nako, hindi ko pa nga kayo naibigay na tiyuhin, paano ko magagawa? Tiyo, kunin mo na, sabi ni Dayan. Binigyan tayo ng mga tagubili ng nanay ko na ibigay kay Jenny ang pulang pakete. Kung hindi mo ito kukunin, pagagalitin tayo ng nanay ko pagbalik natin. Medyo nailang si Jared at hinayaan si Jenny na kunin ang pulang pakete. Mabilis niya itong pinaalalahanan, hindi ka ba magpapasalamat kay Ethan? Salamat, Ethan. Mahinahong sinabi ito ni Jenny, pagkatapos ay tumakbo palayo. Napuno ng kahihiyan sina Sherry at ang kanyang pamilya nang makita nila ito. Bakit ang daming pinagkakaguluhan tungkol sa isang reg-along pambati? Hindi naman ito nangangailangan ng malaking halaga. Walang imik si Christopher at nanatiling mukhang isang mahalagang tao. May kalmado at bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na para bang minamaliit niya ang lahat. Tinansya ni Sherry na maaaring may $2 o $300 sa pulang pakete. May asawa ang anak niya at ayaw tumanggap ng pulang pakete. Kung hindi, magagalit siya kung $2 o $300 lang ang matatanggap ng sarili niyang anak. Habang iniisip niya ito, biglang tumakbo palabas si Jenny. Pula at kinakabahan ang mukha niya, parang may nakita siyang nakakatakot na bagay. Maging ang paghinga niya ay bumibilis kaysa dati. Anong problema? Nakita ni Jared kung gaano siya kabalisa. Bakit ka nandito ulit? Tulungan mo na ang nanay mo. Dad. Bahagyang nanginginig ang boses ni Jenny. Hawak ng 2 kamay niya ang pulang pakete, at pinagpapawisan ang mga palad niya. Pagkatapos ay lumingon siya kina Dayan at Ethan. Mga pulang pakete, sobra na iyan. Alternasyon. Humagalpak ng tawa si Sherry. Sabi ko, Jenny, nasa high school ka na. Kung kinakabahan ka na sa ilang $100, ano ang gagawin mo kapag dumating na ang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo? Hindi mapigil ang umiling si Sherry. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay ikinasal lamang noong siya ay 30 anyos, at nagkaroon ng isang anak na babae. Mahiyain siyang lalaki, ngunit paano magiging mahiyain din ang kanyang anak na babae? Sa totoo lang, takot siya sa ilang $100. Hindi lang yan ilang $100, mabilis na paliwanag ni Jenny. Hindi talaga yan ilang $100. Magkano ang halaga nito? Tanong ni Shirley. Medyo mausisa siya. Medyo malaki ang pulang pakete at kasya ang malaking halaga ng pera, pero hindi niya inakalang may magbibigay ng ganoon kalaki bilang reg-along pambati. Tutal, si Ethan ay isa lamang lalaking may asawa at pamilya. 100. Agad na hindi nagustuhan ni Sherry. Sabi ko,
Ethan, kulang talaga ang 100. Maaaring estudyante pa lang si Jenny, pero ayon sa nakagawian namin, hindi bababa sa 200. $10,000. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Jenny ang sarili at napasigaw kung magkano ang laman nito. Muling nagyelo ang hangin. Naputol si Sherry sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap at muntik na siyang mabulunan sa sarili niyang laway. Magsisindi na sana ng sigarilyo si Christopher ngunit muntik na itong mabitawan. Umiinom ng tsaa ang anak niya at biglang umubo ng malakas, habang may tumutulo na tsaa mula sa ilong niya. $10,000. Isang $10,000 na Reg Along pambati. Sino ba sa pamilyang ito ang nagbigay ng ganito kalaki? Nang unang makilala ni Sherry ang anak at manugang na babae ni Jenny, $300 lang ang ibinigay nila sa kanya. Tahimik na umupo si Ethan sa kanyang upuan. Balewala lang sa kanya ang $10,000. Sobra na yan. Namula ang mukha ni Jared. Katumbas ito ng 2 buwang sweldo, at napakalaki nito para ibigay bilang Reg Along pagbati sa isang taong mas bata sa kanya. Wala naman masyado, mahinahong sagot ni Ethan. Malapit nang kumuha si Jenny ng kanyang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo, at kailangan niyang bumili ng maraming libro at magsanay ng mga ehersisyo para makapaghanda. Isa pa, kailangan niyang siguraduhing malusog siya at malusog. Isa lamang itong maliit na regalo mula sa akin. Kapag nakapasok ka sa isang magandang unibersidad, bibigyan kita ng regalo. Maaari kang kumuha ng kahit anong gusto mo. Ang mapagbigay na paraan ng pagsasalita na ito ay hindi talaga parang isang lalaking nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Walang ganito kalaking pera ang pamilya ni April, pero ang umano'y walang tirahang manugang na ito ay imposibleng walang pera. Nagpalitan ng tingin si Sherry kay Christopher, magkasalungat ang kanilang mga ekspresyon. Anong nangyayari? Kabanata 139. Malinaw na malinaw sa kanila ang sitwasyon ng pamilya ni April. Si Diane lang ang nagtatrabaho, habang si April naman ang nag-aalaga kay William simula nang maging paralisado ito. Matagal na silang matipid sa pamumuhay, kaya malamang na hindi sila ganoon kalaking pera. Ang tanging paliwanag. Isang tingin lang mula kay Christopher ang kailangan para maintindihan ni Sherry. Lumingon siya kay Diane at umiling papasok. Ang ganda talaga ng pamangkin niya, kaya kung isasantabi niya ang pagiging mahiyain, hindi magiging mahirap makahanap ng mayamang lalaki. Kaya si Ethan ay isang panangga lamang sa tunay na nangyayari. Hindi akalain ni Diane na ang regalo ni Ethan para kay Jenny ay makapagpapaisip ng ganoon sa kanyang panganay na tiyahin. Sa pasilyo, hindi mapigilan ni Lola Baker ang paghawak sa pulseres at ayaw niyang pag-usapan kung paano si Ethan ay magiging bahagi ng pamilya. Hindi na siya makapaghintay na isuot ito at paulit-ulit na tinatanong si Cheryl kung maganda ba ito sa kanya. Siyempre, hindi nang ahas si Cheryl na sabihing hindi ito maganda, ngunit nakakaramdam siya ng matinding conflict sa loob-loob niya. Nahiya siyang kunin ang massage chair sa kanyang pamilya matapos ang $56,000 na pulseres na ito. Sumingot si Ethan nang maamoy niya ang mabangong amoy ng pagkain na nanggagaling sa kusina. Ang sarap magluto ng asawa ng tiyuhin ko, sumulyap si Diane kay Ethan. Alam niyang matakot talaga ang lalaking ito. Ilang taon na rin mula nang huli ko siyang napagluluto. Ayaw ni Diane na pumunta rito sa mga nakalipas na taon. Handa na ang lahat. Ilabas niyo na ang mga plato. Sigaw ni Jared habang daladala ang isang malaking palayok ng sopas mula sa kusina at maingat na inilapag ito sa mesa. Nang makita niyang nagising si Ethan, mabilis niyang sinabi, "Nako, huwag kang bumangon, bisita ka at hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito." Wow! Jared? Ang galing mo talagang magsalita, may ngiti sa mukha si Sherry pero hindi man lang siya nakangiti. So hindi tayo bisita. Ate, anong pinagsasabi mo? Ikaw pa nga ang may pananagutan sa pamilyang ito, kaya maituturing ka bang bisita? Hindi alam ni Sherry kung paano sasagutin ito. Sanay na siyang maging namamahala, at kahit na nag-asawa siya ng hindi kapamilya, gusto pa rin niyang kontrolin ang kanyang pamilya. Kahit si Jared, ang panganay na anak, ay hindi gaanong nagsasalita gaya niya. Pumunta si Cheryl sa kusina para ihanda ang mga plato, at agad na napuno ang mesa ng 8 o 9 na plato. Hinubad ng asawa ni Jared ang kanyang apron, may patak ng pawis sa kanyang noo. Luto na ang lahat. Nay, halika at kumain ka na. Nang makita niya si Diane, lumiwanag ang kanyang mukha sa isang ngiti. Diane, abala ako sa kusina kanina at wala akong oras para batiin ka. Asawa mo ba ito? Hello tita, malakas na bati ni Ethan sa kanya. Oh, hello. Tuwang-tuwa siyang marinig ang bati nito. Kanina, naglagay siya ng asin sa mga gulay nang ikwento ni Jenny sa kanya ang tungkol sa Reg Along pambati sa kusina.
Napangisi si Sherry nang makita kung gaano kagalang ang asawa ni Jared kina Ethan at Diane. Tahimik niyang sinabi na alam talaga ng bayaw niya kung paano magpakabait sa mga taong may pera. Nay, maupo po kayo. Tinulungan ni Sherry ang matandang babae na umupo sa isang upuan, pagkatapos ay umupo sila ni Christopher sa magkabilang gilid ng kanyang ina, habang ang kanyang anak ay umupo sa tabi niya, at ang iba ay umupo sa kani-kanilang mga upuan. Inayos ni Jared ang mga upuan para mas malapit si Ethan sa kanyang ina, kasunod si Diane. Si Ethan ay isang panauhin, at ang mga bisita ang dapat magkaroon ng pinakamahalagang upuan. Ngunit dahil si Sherry at ang kanyang pamilya ay umupo sa mga upuang pinakamalapit sa kanyang ina, wala rin siyang masabi. Nako, ang sarap talaga ng luto mo, bulalas ni Cheryl sa asawa ni Jared nang makita nito ang lahat ng putahe sa mesa. Hindi ko magagawa to. Tumingin si Jared sa kanyang asawa at ngumiti, tama ka dyan. Bilib ako sa mga luto niya at ayokong magpakasal sa iba. Sumabog ang tawa ng lahat ng nasa mesa. Anong pinagsasabi mo? Mahiyain na tanong ng asawa ni Jared. Alam ni Diane na ang kanyang tiyahin at tiyo ay napakamapagmahal. Kahit hindi sila mayaman, hindi sila kailanman nag-away, at bihira iyon. Humarap siya kay Ethan, tikman mo. Oo, pakitikim nga ang ulam. Masiglang singit ng asawa ni Jared. Wala pang sinasabi si nanay. Malakas na sabi ni Sherry. Kaarawan niya ngayon, kaya hindi ba natin pwedeng hayaan muna si nanay na magsalita ng kaunti? Bahagyang kumunat ang noo ni Diane. Pakiramdam niya ay sinasadya ito ng panganay niyang tiyahin para mapansin siya at si Ethan. Kabanata 140. Wala akong masabi, basta masaya ang lahat, masaya na ako. Matapos isuot ang pulseres, si Lola Baker ay nasa napakagandang kalooban na ngayon. Diane, kumain ka pa. Hindi ka naman madalas pumupunta rito, kaya kumain ka pa. Tumingin siya kay Ethan. Kahit hindi niya gusto ang katotohanang magpapakasal siya sa pamilyang iyon, dahil sa pulseres, napagdesisyonan pa rin niyang tawagan ito. Ethan, kumain ka rin ng marami. Nagmura si Sherry sa loob-loob niya. Kahit ang kanyang ina ay nahikayat na. Bumili si Diane ng pagkain para kay Ethan, pero bago pa ito makakain, dahan daw ang tinapik ni Christopher ang baso niya gamit ang chopsticks at mahinahong sinabi, dahil walang sasabihin si nanay, hayaan mo akong magsalita ng kaunti. Hindi na hinintay ni Sherry ang kahit sino na mag-react at mabilis na ngumiti at sinabing, sige. Anyayahan natin ang ating manager Lotte na magsabi ng ilang salita sa lahat. Kahit sa hapagkainan sa bahay, pinagkakaguluhan pa niya ang mga tao. Ngumiti si Christopher at tumingin sa paligid. Ngayon ang kaarawan ng aking ina. Sa ngalan ng lahat ng mga nakababata, hangad ko ang mga pagpapala sa inyo na kasing lawak ng dagat, at ng buhay na kasing haba ng mga bundok. Agad na pumalakpak ng malakas sina Sherry at ang kanyang anak. Pumalakpak ng ilang beses sina Cheryl at Jared, habang si Jenny at ang kanyang ina ay hindi man lang natinag. Dahil nandito na ang lahat, teka lang Cheryl, papunta pa lang ang asawa mo, pero hindi na natin siya hihintayin, sabi ni Christopher, sabay sulyap kay Cheryl. Bitbit pa rin ng asawa niya ang massage chair. Nandito na ang lahat, kaya may sasabihin ako. Jared, sa lahat ng ito, inalagaan mong mabuti si mama, at napapansin ko. Ito ay itinuturing na isang papuri. Hindi alam ni Diane ang sasabihin tungkol dito. Gaano kalaking atensyon ang ibinigay ng kanyang panganay na tiyahin at ng kanyang asawa sa kanyang lola. Ang kanyang lola ay palaging inaalagaan ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Nakaramdam din si Jared ng kirot sa puso niya na para bang inalagaan niya ang kanyang ina para lang makuha ang pagsang-ayon ni Christopher. Tumawa siya ng walang ekspresyon at walang imak. Ngunit medyo nadismaya ang kanyang asawa, at bakas iyon sa kanyang mukha. Pinagmasdan ni Ethan ang iba't ibang reaksyon sa paligid ng mesa at labis siyang natuwa. Talagang tinatrato ni na Sherry at Christopher ang kanilang mga sarili na parang mga pinuno ng pamilya. Ang tono ng boses na ito ay talagang parang isang alkalde na nakikipag-usap sa kanyang mga nasasakupan. Medyo sumobra na sila. At saka, Cheryl, maayos naman ang lagay mo nitong mga nakaraang araw. Palagi naming sinasabi ito sa iyo ng kapatid mo at uulitin ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. May koneksyon naman ako sa Park Creek. Ngumiti si Cheryl at sumagot, maraming salamat po, bayaw. Matagal na nilang sinasabi ang mga salitang ito, ngunit nang gustong pumasok ng mga anak ni Cheryl sa isang mas magandang high school, ilang beses nang hinanap ni Cheryl si Christopher ngunit paulit-ulit nitong sinasabi na napakahigpit ng kasalukuyang mga patakaran ng gobyerno at mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang hakbang. Bakit ang formal mo sa sarili mong bayaw? Natatawang sabi ni Shirley. Masyado kang magalang. Ngumiti si Christopher at sa wakas ay ibinaling ang tingin kay Diane.
May kakaibang ngiti sa mukha niya, at ang ekspresyon ng mukha niya ay nagparamdam kay Dayan na hindi siya komportable. Dayan, wala ang mga magulang mo ngayon, kaya pwede mo nang iparating sa kanila ang mga sinasabi ko. Bago pa makasagot si Dayan, huminga ng malalim si Christopher at nagpatuloy, alam naming lahat ang sitwasyon ng pamilya mo. Mahirap ang mga bagay-bagay, pero nagagawa mo pa ring matugunan ang mga pangangailangan mo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging prangka. May mga bagay akong kailangan sabihin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dayan. Hindi tayo maaaring maging walang hiya dahil lang sa gusto nating kumita ng mas maraming pera. Para sa mga kotse, bahay, at mas maraming pera, ang ibig mong sabihin ay kailangan nating itapon ang ating pride. Hindi natin kaya. Tumangala si Dayan at nakatitig sa kanyang tiyuhin at walang ideya kung ano talaga ang pinagsasabi nito. Dahil nakahanap ka na ng lalaking mapapangasawa ng pamilya, hindi na mahalaga kung pananggaman siya sa tunay mong ginagawa o hindi. Dapat ay patuloy kang mamuhay ng maayos. Kung gusto mong magsaya dyan, wala akong magagawa dahil mukhang walang pakialam ang mga magulang mo. Pero huwag kang sumobra at ipahiya ang pamilya natin. Sa wakas ay naintindihan na ni Dayan ang kanyang sinasabi at hindi na niya ito natiis. Inihampas niya ang kanyang palad sa mesa at napatayo sa gulat.